score or magiging match point na ba ang Blacklist International as we enter game number 2 of the lower bracket finals. Naglaga na to. And this is it. Game number 2, ano kayang ina-expect nyo sa early game? Sa akin, malamang sa malamang yung early aggression na meron ng isang Matilda. Alam natin na isa sa mga matataas ngayon or nasa peak or nasa tier, nasa S tier list ng mga roamer. Diba? Ikaw, Umi, gumagawa ka ng mga S tier list. Si At isa Chairman to. yan eh. Ikaw si Tierman eh. Kung may chairman, Ako Yan. si Chairman. Alam mo, hindi ko pa nga ina-update yan kasi I think the last time na sinubukan ko before playoffs na nagkamali ako. Kaya ang naisip ko, bakit ko nga ba sinusubukan pang unahan yung mga pros? Tama, di ba? Kailangan pagkakita mo, tsaka may update yung tiering. Hintayin muna natin ang playoffs dahil ang the best na source. Shopping yun. Narinig ko kanina, Matik, shopping matik. daw siya eh. Ako bukas magsha-shopping. Ang aking mga hahanapin dyan ay yung mga pwedeng mailusot lang na maliliit sa bag. Pero mailulusot na ba at mapupunta na ba sa bag ng Echo ang 1-1 o match point na ba for Blacklist International? Magkabilang mundo ang ating mga junglers. It's orange and purple buff starts at mukhang hindi sila magkikita until the 2-3 minute mark. Yeah. Ano pa talaga, total objective pa. May kita natin, this time around magkakaroon ng change actually. So dalawa na lang for the side of Blacklist International. Same na for Echo and Blacklist pag rin doon sa Wilderness. Kanina kasi tatlo para dito sa Blacklist International. So this time around, same na rin ang pinaka-set ng ating junglers. Difference kasi kanina, isa makunat is, yung isa naman is more on damage. Oo, ngayon at least parehas ng sustained junglers ang ating nakikita. And very interesting emblem choice mula kay Rene J. Actually, for the entirety of Blacklist International, 4 na Quantum Charge at isang Impure Rage para kay Yue. No? Minsan, actually, madalas na tayo nakakita ng mga ganito. Quantum Charge is the best na ata eh. Yeah, and actually, yun yung maganda eh kasi may additional movement speed ka, di ba? Kung gusto mo talaga ng actionan talaga, no? So, pero isa rin sa mga kapansin-pansin, napapurify itong si Rene J at si Oheb. Talagang iniiwasan nila yung threat mula doon sa sipa ni JP. Alam naman natin kung gaano din ka-komportable si JP kapag gahawak niya yung show. Remember, yan ang finals MVP ng MDL Season 1. Pero dito sa turtle control rate, malaki ang kalamangan talaga ni Carl. Oo, parang kakaiba din kasi ang turtle control talaga ng Echo. Pero mukhang papasukin dito si JP, half HP! Oy, control. Pero na-control niya na mapa-flicker. Pero good idea yun para sa Blacklist International. Walang surprise factor para sa isang show. Though wala pa naman siyang sipa, pero tutuloy na sila dun sa turtle. Dahil doon sa pag-zone nila kay JP, walang taga-setup play para sa Echo. Naku, ipit ata si Carl TC dito pero kinakaya niya makipagsabayan. Mauuna pa nga ata si Sensui pero si Carl di siya makakuha ng turtle ng ating game. Isasama niya pa si Sensui sa hukay. Double trouble para dito sa Echo. Sulit na sulit para sa Echo. Medyo napaaga yung appraiser strat. No choice na din kasi malapit na siya mamatay nun eh. Nakita natin na halos wala na talaga yung kanyang HP. And for Echo right now, again, yung kanilang strength dito is mabilis din naman makakahabol si Carteezy doon sa mga areas of possible team fights and mga objectives na rin. So right now, for Blacklist International, nag-aantay din sila kung ano nga ba ang possible na play from Rene J. And by the way, gusto ko lang balikan natin yung dalawang naka-purify para sa Blacklist. Sabihin natin na isa na lang sa parang pinaka-viable target para dito for JP is si Yue, yung Valentina. Kaso kung babalikan natin, si Valentina, may pang taunt din kasi siya na skill. So if ever man nalapitan siya, pwede niya nga guluhin or lituhin yung Cho. Yung pang terrify din eh. No? Terrify. Yung mapaparang kakaliwa ka, kakanan ka, hindi mo maintindihan kung saan ka pupunta. Pero ngayon, JP, kailangan mag-back. 4 na tao pinadala ng Blacklist International. Oheb ngayon ay pantay sarado ng mga agents at mukhang magro-rotate na sila papuntang mid lane. Tahimik ang ating laro. 3 minuto na, 1,000 ang kalamangan ng Echo at mag-aantay pa tayo para sa sunod na malaking objective. Tsaka yung corrosion site available na rin para dito kay Benny Cutie. So, additional na kits para sa kanya, yung movement speed, yung slow din ang nabibigay nun. Pero may nagkakakitaan dito sa may itaas. Carl TZ ay sumilip lamang. Pero parang nakakatunog ang Echo rito Nagkakaabo yan. Yung mga gantong movement ng dalawang teams natin, parang isipin mo, napakahirap maglaro sa MPL Philippines. Ang tahanan ng pinakamalalakas na mga Mobile Legends bang players sa mundo. True naman. Ay, yung mga lumabas nga ng tahanan, napakalakas na rin sa ibang parte ng mundo eh. Rene J ngayon papasok pero nag-U-turn pabalik ng Blacklist Bootcamp. Yeah, nakikita mo rin talaga na hindi siya papayag
na maisahan eh. Pero speaking of maisahan, parang naisahan dito si Sanford. Nagamit yung ultimate ni Edward. Kaya lang habang nangyayari pala yun, dito sa may turtle may nagaganap din. Blacklist at Echo. Pero si Carl easy muli ang makakuha ng turtle na ating game. Pero tumama yung Precious Rat. Buhay pa rin si JP with that flicker. Si Sanford lang ang naging casualty pero sa bottom lane yun. Oy, overall win, actually 50-50 win. Edward getting kill against Echo, and Echo securing the turtle. Naghatian lang sila ng mga objectives at si Legend Zero may bagong achievement na naman. Oo, na-surpass niya na si Etomax doon sa set na yon. So, bottom lane kanina yung nakita nating kill between Edward and Sanford was because again of the quantum charge no nag-primal wrath. Dito si Edward, nakita natin yung balik buhay na pwedeng ibigay because of the basic attack. So, Ay, nagulat lang ako kasi natuwa ako sa build ni 1-1 dito. Oh. The 4 daggers build. Ito yung tipo na physical attack. nirarush, hindi dagger, yung ano pala, yung knife ba yun, yung pampabilis. Yung 4 na attack speed. Okay. Akala ko yung padiretso ka ng dalawang Legion Sword. Pinapaaga niya kasi yung ano niya, power spike. Attack speed, no? In this 1-1, so Echo right now, they know that they have to fight ng maaga. Kailangan nila dito talagang pabilisin din. Kasi hindi na kailangan atayin na magkaroon muna ng mga item dito si Benny Cutie. So siya na lang yung gagawa ng way na makalibad agad-agad para makapag-deal ng damage against Blacklist. Tsaka grabe yung ginagawa dito ng Echo at Blacklist International. Talagang binabantayan True. yung mga M-Series MVPs natin. Benecutie and Oheb. Kung matatandaan, M3 MVP itong si Oheb at M4 naman itong si Benecutie. So ngayon, may mga pagsilip din na ginagawa. Parang alam ni Rene J na may paparating na panganib dito sa itaas. So kung eager na gagamitin, and si Benecutie ang napupuruhan. Ngayon, mapapatalon. Kaya lang kasi makakalibre ata na crossbow lang. Pero sumama pa kay Oheb. Kaya lang hindi na max yung range na yon at makakaligtas si Oheb sa pagkakataon. Siya pa yung napahamak sa pag-ikot-ikot doon Yeah. sa Circling Eagle. At mukhang tuloy ang laban dito sa may bandang mid lane. Si Sensui ay makakapag-dash naman palayo pero Turtle ay sisimulan na ni Carl Tizzy. Short trades din sa may bandang ibaba pero mukhang Tore Grabe. ang uunahin ni Edward. Grabe! Walang minions, pinagpabanak pa naman. Parang ito na naman yung sinabi natin. May moments kasi na ito din ginamit ni Edward before. Tapos parang malamarksman yung agalaw. Kasi nakapag-push din ng Torre dun sa may bottom. Oh wait, Uy, pwede pa yan, nagamit. Ngayon si Sanford, kaya lang nandito na si Cod, Young Goat. Retry gagamitin din. Kasabay ng 30's Puissance, hindi tumama yung Star Shutter habang dun sa may bandang itaas. Mapapatalon with that guiding wheel. Pero si Benecutie, nakasakpal siya ng crossbow lang. At mabibitawan niya sa tamang pagkakataon. Dalawang bagsak para sa Blacklist. Grabe yung palitan ng dalawang teams natin kasi both top lane and even bottom lane ay activated. So ngayon, ito yung sinasabi ni Uwi kanina. So meron ng Demon Hunter Sword, by the way. So yung sustain ay medyo makakounter na dito na isang 1-1. Naku, si Oheb. Si Oheb no, delikado pa rin at talagang nakikita na natin ang kalamangan sa gold lane ng Echo dahil na rin sa mga failed engages na nakikita natin mula kay Rene J with the counterplay coming in from the crossbow of Tank. Ito na siguro no, bumabalik yung problema na dati pa natin tinatry i-solve. Ang hirap talaga patayin ng 1-1 kapag nakaangat na. Oo, hindi ka kasi matatarget. Kahit lumilipad na yung hero mo, parang kaya din nga talaga naging crossbow ng kanyang ultimate. So ngayon, Echo, makikita natin na sila yung nagdi-dictate ng tempo for this game. And speaking of, Benecutie is now at 5.8k as compared to Oheb, 4.9k. So kailangan dito mag-double laning na ni Oheb at bigyan ng space na Blacklist International. Malaking bagay din ang 1,000 kapag gold lane ang usapan. At ngayon, 2.6k na nga ang gold lead ng Echo pero kaya pa rin naman sigurong lumaban ng Blacklist in terms of a team fight. Sensui ngayon, knock up plus the taunt on Carl Tizzy pero napakakunat niya. JP ikutan ni Rene J pero mukhang hindi nila itutuloy ang labang iyon. Tinakot lang nila palayo sa purple. Yun nga habulan, pero hindi. Re-respeto ang Blacklist International dito. Alam nila na lugi sila in terms of kits dahil 3k na nga ang gold lead dito ng Echo. But then again, Blacklist International, mataas pa rin yung kakayahan nila dito kasi wala pang death itong si Oheb. Pero nag-switch na pala sila kasi si Benecutie ay nasa ibaba at mabibigay yung Tore para sa panig ng Echo. Unti-unting sumisikip ang kanilang kamapahan. Speaking of sumisikip din, para dito sa side ng Echo, nasa top lane pa si Sanford as compared to Blacklist International. Kompleto na, so pwedeng pumilit ng play. Sumipa dito, nilayo lamang doon sa Lord Pit. Pero ilalayo rin ni Rene J with the guiding wind. Cortese, bababa sa kalahati yung kanyang health. Bababa na rin yung 30's Puissance. Habang si Sanford naghahanap din magiging target
Nice zone para dito kay Sanford. San duo sa likod naman si Sanji. Pero may ipit ata Petri na gamit habang isirgang Eagle at si Sensui ang magwawagi doon sa Retri Battle na yung crossbow shot. Ay Yue. maikakasa dito ni Benny Cutie, Yue at ang buong kupunan ng Blacklist. Parang hahabulin natin nila si Benny Cutie, parang delikado, lalayo. Kaya lang hindi susuko dito ang Blacklist International. No! Hala, saan ka na pupunta? Oh Benny? no! Oh my goodness, sakto pa shutdown. So ibig sabihin, mas magiging mataas pa yung goal dito ni Oheb. At may kita natin because of that team fight, makakakuha na rin dito ng Lightning Truncheon si US. So unti-unti na rin lumiliit ang kalamangan ni Benny Cutie dito in terms of gold. But for Echo, medyo napaaga din, if I'm not mistaken, dito yung pagkakasipa ni JP kanina para ma-zone si Sensui during that Lord. At ngayon makikita natin na bumaba na ang gold lead ng Echo mula 2.6 to just 600. At hindi pa nga tapos ang Lord push ng Blacklist International dahil buhay pa rin ang Lord sa may bandang ibaba. Top lane naman ata ang gusto ng Blacklist. 3 tao ang kanilang pinadala and that's another turret going down for the hands of Blacklist International. Tuloy-tuloy ang Blacklist International dito. Nakuha, parang ramdam na nila in the zone na ang mga agents dito. Pero sa likod, nalilikuran nata nila. Corty, sinabangga habang Circling Eagle. Pero sakto, yung guiding wind nakataka si UF doon sa sticky situation. Habang kumpulan sila doon sa may eskinita, sino ang unang mapapagsak? Pero walang magiging casualty. Maingat parehas ang ating mga Emerald Champs. Sobrang dami na gamit ng mga skills pero ito nga walang naging casualty. At eto na, kanina parang around 500 ang kalamangan ni Benny Cutie pagdating sa gold. Ngayon ay 7.8k yan na. And may kita natin dito may Flask of Oasis already for Rene J. So it means na kung sinong mag-guiding with or majority of the players dito ay nandun na yung sustain yun. Nakikita natin kanina nga damage over time for Blacklist International. Now, if you are Echo, as much as possible, kailangan ma-proc at kailangan mapalipad nila dito si Benny because si Benny farm din naman na 3-1-0 for this game. O kumbaga, alam naman natin na kaya nang bumawas ng 1-1 na to. Ang question na lang ay kaya ba niyang makalipad? Dahil the moment na makalipad siya at makakuha ng sabihin na natin isang reset, kahit isang reset lang, ay malaking bagay na yon para sa mga Orcas. Pero sa ngayon, Blacklist International na ang may hawak ng kalamangan around 600 to 700 gold. At majority ng kanilang gold ay nakay Oheb na perfect game pa rin sa ngayon. Yeah, and JP, hindi pa tayo nakakita ng sobrang gandang mga sipa para sa kanya. No, parang alam ng Blacklist International na any moment ay pwede silang sagipin dito ni Rene J. And actually, kahit sabihin natin na hindi pa sila nakakakuha ng magandang pwestuhan, yung mga save dito ni Rene J ay sobrang ganda eh. Pero hindi makakasipa dito si JP habang tuloy-tuloy Petri na gamit. Crossbow sang! Magkakaliban si Benny Cutie dito at sinolo ni Sensui yung damage. Rene J papasok din sa loob habang si Sanford nagamit na yung kanyang Black Dragon form. Isa lang ang mamamatay, kundi si Edward yon. Lord ay available na rin. Grabe yung disiplina ng dalawang teams kasi for Echo, okay na, nakakuha na sila dito ng kill against Edward. For Blacklist International, hindi na rin nila pinilit. Although nagamit dito yung Purify for Rene J, so medyo may hirapan siya later on na mag-front against Echo. Pero si JP meron pang Way of the Dragon. So pwede mo na dito ang Echo na mag-set up ng play. At grabe din yung burst damage Oo. na nanggaling sa Echo. Hindi na nga naka-kickback pero grabe naman yung Petrify combo na nanggaling dito kay Sanford. At ngayon, hihilain na ng Blacklist ng Lord sa kanilang side. 3-4 HP for the Lord. Sensui ang tatangke at nandyan si Rene J for the support. Carl TZ, JP, Benny Cutie. Kita sila. Maiilawan at nakita na nga ang isa. Carl TZ nanakap pa! Circling Eagle ngayon sosolohin. Nandun niya pressure shot. Naku po, hindi mo mapagsak ang mga Orcas. Benny Cutie. Kailangan ng tumakbo. Dalawa ang mamamatay. Si Cortez at si JP. Ang naging kabayaran sa naging team fight na yun. Ito na ang perfect timing para sa The Blacklist International. Nakuhanin yung Lord. At ito yung sinasabi nating movement or mobility na lamang ng Blacklist kasi pwede lang pilitin for another team fight. At after nyan, magkakaroon pa ng Guardian Helmet si Sensui. So, pwede natin sabihin na talaga mag-front na rin si Sensui ngayon. At ang ganda ng item, by the way, dito ni Yue, which is yung Winter Truncheon. Kasi since siya nga dito yung viable target para dun sa sipa ni JP, siya din ang pwedeng unang maproka ng crossbow tank. So if ever na masipa siya at ma-activate ang ultimate ng isang Benny Cutie,
Winter Truncheon. Ang ganda nga ng itemization dito ng Blacklist International at ang ganda din ng shot call nila against Carl DZ. Ito usually hindi nyo gustong unahin yung tank. And that's exactly why naging uso mga tank junglers. Pero meron kasi sapat na armor penetration, sapat na burst damage at alam ng Blacklist yun. Ngayon sasamahan nila ang Lord sa may bandang itaas. This is a Luminous Lord. Kaya naman babangga ito. Sanford with the zone out. Black Dragon form already expended at hindi nila itutuloy ang labang yun. Yun, magiging matagumpay ang kanilang pagdepensa at mabilis din ang tutunawin nito. Blacklist International, alam din na sila pa rin ang may upper hand. Pero tumatama na yung Star Shatter at kumakati na rin. Ngayon, yung mga minions ay nasa may bandang gitna. Sanford, naghahanap din ng timing dito with his Petrify. Pero kasi alam ng Blacklist International kung saan yung safe zone eh. Carl TZ, nagamit na rin ang buong kupunan ng Echo dito. Yung kanilang conceal. Pero again, bagsak yung top and bottom para sa kupunan ng Echo. Sobrang gandang minion wave management kasi nadepensahan na. Akala ng Echo nadepensahan nila yung top lane kasi nandun dumaan yung Lord kanina. Yung pala dahil makapal na yung minion wave, hindi na nila nadepensahan yung bottom lane, hindi pa nila nadepensahan yung top lane. So ngayon, Blacklist International, 3K gold lead sila dito for this game. And for Echo, a bit struggling kung paano nga ba talaga sila mag-set up ng play, kung paano sila mag-clear na minion wave. Again, because of the purifies ng mga kailangan na target against Blacklist. At buti nga nabanggit mo no, yung wave management na pinakita ng Blacklist International dahil nakuha nila ang dalawang inhibitor turret na yun ng hindi kinailangang lumaban at na-burn pa nga mga crucial ultimates mula sa Echo katulad na lamang ng Black Dragon form. At ngayon, 1 minuto ang ating hihintayin bago lumabas ang third Lord of the game. In terms of the objective score, lahat ng turtles ay napunta sa kamay ng Echo. But in terms of Lords naman, si Sensui ang nakakuha ng last 2 Lords of the game. Ang tanong, yung sunod pang Lord, si Sensui pa rin ang makakuha. Makaka-contest nga ba ang Echo for the next Lord take? Yeah, actually nakadepende yan kung paano magpo-flow dito ang Echo. Alam nila na medyo lugi na sila pagdating sa top and bottom and kailangan nilang alalahanin to. Kasi may split push din na threat para sa Blacklist International. Knowing na lamang sila in terms of map control, lamang sila pagdating doon sa zoning dahil nga sa ginagawa ni Edward and even Rene J na nagiging susi para makaligtas yung mga vital heroes ng Blacklist. Sobrang on point dito yung depende kasi kung papansin niyo, di ba most of the time yung XP laner mo siya yung mag-long lane pag gantong mga objective. Kaso dahil kailangan dito si Sanford and even Edward, hindi mo na mag-long lane. So pagdating doon sa may minion wave, aangat yun sa may blacklist. So ang dami kailangan bantayan ng Echo. Kaya kailangan dito unang makapag-set up ang side ng Echo. Specifically, si JP. And Sanji ngayon pinapadali ang trabaho ni JP, poking down key targets on the side of Blacklist pero magkakaroon nata ng matagalang Lord Dutch. May nahuli sila! No. JP, kailangan na yung tumakas. May Shunpo pa naman at mabubuhay ang roamer ng Echo. Balik tayo sa sayawan. Balik sa Lord Dance. Sensui versus Carl TZ. Ang laban ng mga junglers for this retribution. Yeah, ito yung kapanapanabik yung 50-50 battle pagdating sa retrihan. Pero maganda ang pwesto ng Lord na ito dahil nakapanig ito para sa side ng Blacklist International. Habang si JP sumisilip, so itong eagle ay gagamitin pero baback away muna itong si Rene J. 25k ang buhay ng Lord na ito. Papasok si Sensui, makikipag-ambahan lang kung sila gagamitin. JP, pero sakto ba yung sipa? Patutubayin na ba nila dito ito si Edward pero mabubuhay pa. Black Dragon Form gamit ang Petrify at si Gwen. Crossbow tag! Babagsak si Agent Zero habang si Sanford. Papasok na ngayon si Benny Cutie. Babagsak din si Ohe. Babang Precision Shot ay natamaan si Benny Cutie. Ngayon Sanford versus 3. Sanjay ay nandun din. Court easy. Ay nag-roam around lang doon sa paligid. But then again, wala pa rin makakakuha ng Lord na to. 2-for-1 exchange. Itutuloy kaya ng Echo itong Lord take na to. Parang i-reset pa rin dahil walang free hit. Actually, dalawang teams natin walang free hitter. Lamang nga lang, dito ang Blacklist International pagdating doon sa may minion wave. Pero parang ipipilit ng Blacklist na magkaroon ng fight. Aray ko, Circle Eagle and the pressure shot. Buti nilang hindi nasalo doon sa may bandang gitna. Habang si Court Easy, i-absorb lang yung damage. Yue, kumakatin na rin. I think dahil din doon sa kanyang Divine Glaive. So ngayon, hatakan muli doon sa Lord. Mabubuhay na rin parehas na mid lane, na gold laners.
at wala pa rin makakakuha nito. Ang tagal na ng ating Lord Dance dito at nabanggit ni Chantel na may advantage ang Blacklist dito dahil ito sa dalawang inhibitor turret na nakuha nila kanina na talagang tumutulong sa kanilang pag-apply ng pressure as the Lord Dance continues. Kailangan may dumepensa mula sa Echo. Kailangan makatakas si JP at makakapag-shoot po siya palayo. 5 tao ang meron dito for the side of Blacklist at hinihintay pa rin natin kung itutuloy nga ba nila ang Lord na to. Si Benicute may pipilitan talaga dito nga mag-cut ng minion wave. Kasi if ever na hindi nila ito depensahan, pwede mag-split push by the way ang Blacklist sa kanila. Carl! 4v5 ngayon yung nakakapang habang si Carteasy, pop na pa yung immortality, si Sanford dun sa likod, pero ilalayo muna with that guiding wind. At ngayon yung Lord ay buhay pa rin na may ipit ata si Sanford dito at mapagsak yung Yan mode at makukuha ito ng Blacklist International. Sanford will go down habang Circling Eagle palayo muna. Benicute ay buhay pa. Meron pa siyang crossbow time pero makakapag-win third truncheon. Ito si Renegade at crucial Lord Steel para kay Sanji. Oh my gosh! Highlight is real para dito kay Sanji. Naligtas Wow! niya ata ang kupunan ng Orcas with 1 Astral Recall. Hindi in-expect ng Blacklist International na mayroon pang tao doon sa may brush na yun kasi most of the time pag may teamfight, naiiwanan na yung moment na yun. Pero ngayon ang threat for Echo is that yung mga paggamit ng Winter Truncheon, even dito yung pinilit na ipasok ni Sanford yung kanyang Petrify against the players of Blacklist International. Pero may Winter Truncheon kasi si Uwe. So yun yung medyo detrimental para yun sa Echo. Kailangan ipilit muna nila yung mga pindotables, yung mga pwedeng i-activate ng mga item. At madedepensa nila by the way dito yung Lord, kaya pwede pa nila sabayan na marchahan. Nag-iinit na ang mga tres ni Sanji. Kanina pumapasok Aray ating ko. botnets. Kung merong mang Stephen Curry ng liga, si Sanji na ata yun. And this is the prime Sanji era na nakikita natin. Aray ko Another po. one. Tatama na naman. Pinipin down na talaga ni Sanji ang mga agents as another Astral Recall lands. Oy, kung sila gagamitin habang Black Dragon form, pero dun lang sa may labas ng mapa pupunta itong si Sanford. Alam din niya yung threat na kapag pumasok siya baka wala ng labasan. So ngayon, depensa para sa Blacklist, naging matagumpay ito. At reset muli, 50-50 muli ito. Ito makikita natin na sa instant replay. Ay may iwan dito si Sanford kasi ayun no, ang ganda Oh my. ng Winter Truncheon ni Uwe kaya mahihiwalay yung players ng Echo. Supposedly kasi tatargetin nila si Uwe kasi even on the other series talagang target nila si Uwe. And nung moment na yon, yes, Renegade was there pero meron na namang gagamitin na Winter Ayan, oh. Truncheon. Oo. Grabe, Winter Truncheon. Yun talaga pero ang lumigtas dito sa side ng Echo yung Steal. napakagandang steal na nanggaling dito kay Sanji. And at this point ay sa tingin ko pwede nating sabihin lahat sila ay halos lock build na. Hindi na nagmamatter ng mga gold lead. Ang nagmamatter na lamang dito ay kung sino ang mananalo sa sunod na team fight. Nakakita na tayo ng 3 Lord sa larong ito. Ang pang-apat ay lalabas na rin sa 1 minuto. At masaya na rin siguro si Carl TC kasi napakataas na ng damage taken niya in this game. Oo nga pala, nung huling stats parang all over MPL Philippines, 4th siya eh. So habang tumatagal yung laban, tataas pa yung damage taken niya. Planado daw to, planado. Planano niya. 22 minutes na pala, tapos 9-8 pa lang Uy. yung ating team kills. And JP naghahanap na naman ng potential target against Blacklist International. Pero kasi ang maganda, walang mga alternative turrets na dito ang Echo eh. So in terms of minion wave or minion flow, talaga makakalamang sila kasi mas malalaki at mas makukunat yung mga minions na dala-dala nila rito dahil nga doon sa pagkakabasag ng mga yun eh. Tsaka ang maganda dito, no, Chantel, is parang sabihin na lang natin pwede silang tumagal sa Lord Dance dahil may tumutulak para sa kanila. Oo, kasi parang nga sila din mauuna sa team fight. Pero wait lang parang JP. medyo delikado yata to. Pwedeng maging error for them, pero parang iba yata magiging iko. Oh! Kailangan niya lumayo dito. Flicker gagamitin din kasama ng Way of the Dragon pero pop yung emo. Black Dragon 4 para kay Sanford. Maliit na eskinita ang kanila pinagsalu-saluan pero si Sanford mapopop din yung kanyang emo. JP papasok din sa loob pero si Edward ay makakuha ng unang kill. Same with Sanji. At si JP ay babagsak. Dalawa sa kupunan ng Orca ang mawawala rito habang isa naman para sa Blacklist International. 1 minuto para sa mga nawala sa labang iyon at ibig sabihin ay sisimulan na ni Shinsui ang Lord na ito. This is the 4th Lord of the game, si Benicute. May nag-aabang lamang. Hindi ata alam ng Blacklist na may Hindi nag-aabang sa kanila to. Oo, parang wala pa sumisilip. So merong information dito, Echo.
Si Sancho ito na ba yun? Oh! Si Ohe bata mapupuruhan. Sakto yung shot ng Eagle habang lalayo muna dito si Benny Cutie. Oh, kalma muna po tayo lahat. Ramdam ang sigawan sa EVM Convention Center. Ramdam talaga eh, kahit tayo napatayo na patingin sa likod. Ako din napangangabigla, nakita ko yung post eh. Nakita ko rin na nakita natin ang excitement mula sa mga tao sa MPL Arena at panigurado gustong naggas dahil ngayon Ayan na. makikita na natin sinong team ang naligo, sinong Dalawa. makakaswerte dito sa Lord na to. Okay, dalawa Wait, ang kulang. Take note, baka pala yung mingil wave dun sa may bottom na ito yung sinasabi natin na kailangan lagi pantayin ng echo. Okay, dalawa ang kulang dito para sa Echo. 8 seconds para kay Sanford. Makakahabol nga ba sila? Kasi 16k na lang ang buhay ng Lord na ito habang siya ng Eagle. Napop yung immortality niya. Kaya lang si Sokart Easy ay naroon din para saluhin lahat ng mga pana dito ni Oheb. Ngayong retrihan na magaganap ang immortality na gamit din. Pero si Sensui yung magwawagi. Mamamatid din si Cortese. At ang Echo ngayon ay magbabakaway na pero ang daming minions sa baba ha. Kamuntikan Dami na. minions. Kamuntikan na pero makakapag-defend Kalahati. ng Okay. Echo. Nangalahati Okay. agad ang buhay. At 50 seconds pa bago lumabas ang Young Goat. Imagine guys, nung moment na yun, mingil wave lang yun, pero kalahati na agad yung naging damage. How much more dito sa Bitbit na panibagong Lord ng Blacklist International. Okay. So ngayon, kakalma yung Lord ay kasama nila. Lord push ay parating na. Flicker play pero may shoot down sa goal. Nakaiwas ha, pero may sipa din ang gagawin. Makaka-base na ka ba dito ang Blacklist International? Isang hakbang na lang. Blacklist International ang magwawagi sa laban ito. This winning moment is brought to you by our official sponsor, FWD Life Insurance. Match point para sa Blacklist International. At kasabi nga ni Burrito, isang hakbang na lang at magbabalik na sila sa M-Series. Grabe.